Ito na guys. Mainit-init pa. Po! Ang tindi! What? Sa recipe na to, ang gamit kong parte dito ng karne, yung beef chuck. Maganda to guys kasi meron tong mga litid. Sa Pilipinas kung tawagin to, beef kalitiran. So ano pa hinihintay nyo? Tirahin na natin to. Ang una kong ginagawa dito guys, nilalagyan ko muna to ng salt and pepper. Hilamusan nyo maigi ng salt. Okay lang yan, kayang-kaya ng beef yan. Tapos, ground black pepper. Make sure nyo lang na lahat meron, lahat ng side. Tapos, pahilamos nyo lang, himurin nyo dito. Oh. Okay, bago ko prituhin to, i-coat ko lang siya sa flour. Ayan, oh, i-coat nyo lang sa flour. Para mas maganda yung pagprito niya. Ayan. Coat nyo lang sa flour. Tapos, habang ginagawa nyo to guys, siguraduhin nyo yung oven nyo naka-preheat na sa 275 degrees Fahrenheit. Kayo na bahala mag-convert sa Celsius. Okay. Piprituhin muna natin to. Okay, let's go. Siguraduhin nyo lang na yung pan nyo, yung cast iron nyo or yung pan, mainit na. Ayan. Okay guys, kapag na-sear nyo na lahat ng side, ilagay nyo na yung onion. And your garlic. Tapos add your soy sauce. Butter. Ang gamit ko dito, salted butter. Lagyan dyan sa ibabaw. Eto guys, pakaramdaman na lang ha. Lagyan nyo ng beef broth. Kung wala kayong beef broth, ang gamitin nyo tubig, okay din yon. Tapos lagyan nyo na lang ng beef cube. Pero gamit ko dito beef broth. Pakaramdaman na lang to guys. And then, rosemary and thyme. Yan, lagyan dyan. Tapos, tatakpan ko lang to ha. Wala akong takip, kaya ang ginamit ko dito, foil. Patayin ko yung kalan, tapos tatakpan ko. Init! Yan, okay na yan. Tapos, ilalagay na natin to sa oven for 3 hours. Three hours later. So guys, after 3 hours, aalisin natin yung takip. Ang gandahan. Oh, budambango eh. Budambango! Okay? Tapos, ilalagay natin tong green bell pepper. Okay?
Okay. Babalik natin. Tapos, tataasan lang natin yung temperature sa 300 degrees Fahrenheit. Tapos, lulutuin pa natin to ng mga 30 to 40 minutes. 2,000 years later. Whew! Budang bango. O, di ba? Ganun lang katagal lutuin to. Nakapagpagupit na ako at lahat, oh. Tingnan nyo, oh. Bagong gupit pa, oh. 3 oras at kalahati pa naman. Tingnan nyo naman, oh. Kung gaano kalambot to. Po. May hiwalay, eh. Oh. Oh. Napakalambot, eh. Siyempre, Pinoy tayo, kaya dapat laging may kanin. Lagyan natin to. Ang tindi naman ito. Litid, oh. Lagyan ko sa ibabaw. Ano? Ano yung mga plating? Ayan, ano pang gagawin natin? Alam nyo na. Tikman na natin to. Sana nga, may hiwalay yung laman eh. Ito na guys. Mainit-init pa. Po! Nang tindi! What? Sulit yung paghihintay. Sulit! Budang sarap. Masarap. Grabe to. Napakalambot. Tapos pasok na pasok yung lasa sa ano. Talagang matindi. Grabe. Alam nyo, subukan nyo na to. Grabe to. Panalo, guys. Alam niyo ang problema lang dito. Matagal lang maghintay. Parang pagmamahal yan eh. Matagal mong hihintayin pero sulit naman, di ba? Parang yung asawa ko. Matagal naghintay sa akin yon. Pero sulit na sulit naman, sabi niya. Kaya kung medyo busy kayo sa bahay, gawin nyo na to sa umaga tapos maglaba kayo, mamalengke kayo, siguraduhin nyo lang na merong tao sa bahay. Okay na okay to guys. Pagsasama-samahin nyo lang lahat ng ingredients, iwanan nyo ng mga 3 oras. 'Di ba? Tapos maglaba kayo, magmamalansya na kayo, awayin nyo asawa nyo. O kahit anong gusto nyong gawin, gawin nyo na. So paano? Kung nagustuhan nyo tong video na to, syempre, lagi ko namang sinasabi sa inyo, mag-subscribe na kayo, i-like nyo na tong video at syempre, mag-comment na rin kayo ng mga pagkain na gusto nyong tsambahan natin. Basta lagi nyong tatandaan na ang luto, mas sumasarap yan kapag patsamba-tsamba lang. O, next week ulit. Kita-kita tayo. Okay, limutan ko.